2 Samuel chapter 21. 2 Samuel. Kung kayo po ay nasa 1 Samuel, of course, katabi niya lang po ang 2 Samuel. Kung meron naman kayong 3 Samuel, ibig sabihin may dagdag ang Bible nyo dahil hanggang 2 lang po ang Samuel. 2 Samuel chapter 21. Request ko po magkaroon tayo ng salitang pagbasa. 2 Samuel chapter 21, 15 hanggang 22. Basahin ko po ang verse number 15. Moreover, the Philistines had yet war again with Israel, and David went down, and his servants with him, and fought against the Philistines, and David waxed faint. But Abishai, the son of Zeruiah, succored him, and smote the Philistine, and killed him. Then the men of David sware unto him, saying, Thou shalt go no more out with us to battle, that thou quench not the light of Israel. 19, and there was again a battle in Gob with the Philistines, where Elhanan, the son of Jaare-Orgim, a Bethlehemite, slew the brother of Goliath, the Gittite, the staff whose spear was like a weaver's beam. And when he defied Israel, Jonathan, the son of Shimeah, the brother of David, slew him altogether. These 4 were born to the giant in Gath, and fell by the hand of David, and by the hand of his servants. Blessed be the reading of God's word. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Our gracious God and Heavenly Father, maraming salamat po. Muli niyo po kaming dinala dito sa inyong bahay, panambahan. Salamat sa iyong mga anak na patuloy niyo po binibigyan ng kalakasan sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan sa buhay. Iba-iba man ang mga pinagdadaanan ng bawat isa. Iba-iba man ang problema at pagsubok ng bawat isa. Pero iisa ang Diyos na source ng aming strength, na ang aming provider sa lahat ng aming mga pangangailangan ng ayon sa iyong kalooban. Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran, hindi ako ang makita. At kung meron man po mabigyan ng glory sa oras na ito, ang glory ay para sa iyo lamang. Itago niyo po ako, Lord, sa inyong likuran. And ang Holy Spirit, ang tunay na tagapagturo po namin, turuan kami na amin pong maunawaan, at hindi lang po ito hanggang theory lang, but also challenge us na ito'y apply namin sa amin pong buhay. Marami pong salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Maraming salamat. Makakaupo na ang bawat isa. At kung lalagyan ko po ng pamagat, ang ating pag-aaral ngayon pong umagang ito ay Defeating the Giants. Makikita nyo po, nung panahon ni David, nung siya ay bago pa lang or siya po ay papasok pa lang bilang sundalo po ng Israel dahil hindi naman siya sundalo before, isang giant pa lang ang kilala noong mga panahon na yon, si Goliath. Pero nung panahon na to ay marami ng mga naglitawang mga giants. Kaya nga, next slide, kung titignan po natin, nung si David ay bata pa, nung kinalaban niya itong si Goliath, may mga theory, bagamat hindi po explicitly na nakalagay sa scriptures, pero may sinasabi, ito yung dahilan kung bakit itong si David ay, sabi nga, let me read muna, no? Sabi sa 1 Samuel 17:40, and he took his staff in his hand and chose him 5 smote stones out of the brook and put them in a shepherd's bag
which he had even in a scrip. And his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. So dito po, merong theory na lumalabas na kaya itong si David ay kumuha ng 5 stones. Samantalang isang higante lang naman ang kanyang kakalabanin kasi sabi nga nila, itong si David ay naghahanda dahil hindi lang si Goliath ang higante. Maaring pwede nating sabihin na maaring nung time na yan, maaring yung 4 na higante maliban kay Goliath, ay maaring mga bata-bata pa. No? At maaring si Goliath ang pinakakuya, pinaka may edad sa lahat, kaya siya yung pinaka maangas nung mga panahon na yan, nung bata pa si David. Kaya may mga paniniwala na kaya kumuha si David ng 5 kasi naghahanda siya. Baka sakali nga namang may sumalakay pa na 4 maliban kay Goliath, kaya 5 ang kanyang inihanda. Bagamat ito po ay pananaw lamang, walang explicit na verse, na nagsasabing yun nga ang dahilan, pero may point po yung theory na yun kung bakit yan po ang ginawa ni David. And dito sa binasa nating text, kung i-connect po natin, may point kasi nga, ito na. Ito na yung panahon na si David ay may edad na, si David ay kumbaga matagal nang nakikipagdigma, pero nga may lumitaw o meron pa rin silang kalaban na 4 na higante maliban kay Goliath. So dito po sa ating pag-aaral ngayon, defeating the giants, makakuha tayo ng mga ilang prinsipyo na ma-apply natin sa atin pong buhay. And ito pong buwan na to at sa susunod pa na buwan ay itutuloy natin ang ating tema about follow-up and discipleship. So makikita din natin mamaya ano ang connection nito sa atin pong tema. Pero tingnan muna natin ang ating lesson at tulungan tayo ng Panginoon na ma-apply natin ito sa ating personal na buhay at sa atin din pong paglilingkod sa atin pong Panginoon. Number 1, let's look at the fighter. Verse number 15. Sa verse number 15, huwag niyo pong aalisin ang inyo pong Bible dyan po sa 2 Samuel 22. Let's look at verse 15. Nakalagay po dito, moreover, the Philistines had yet war again with Israel. Ano nakalagay dito? And David went down and his servants with him. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, makikita natin na itong si David ay isang magandang larawan ng isang mahusay na leader. Siyempre, nung time na to, hari na po siya. Pwede niya namang sabihin, mga alagad, kayo na lang ang lumusob doon. Hari naman ako, dito na lang ako, nakaupo sa aking trono. Pero dito makikita natin na itong si David, pinangunahan niya ang pakikipaglaban sa mga Philistines. And hindi man po nakalagay sa verse kung ano ang edad niya, pero may mga paniniwala ang ilang mga dalubhasa na maaring nung time na ito pong nasa 2 Samuel chapter 22, maaring ito daw pong si David ay maaring mga nasa 60 years old na nung mga panahon pong ito. So ibig sabihin, senior na si David. Pwede natin siyang tawaging baka Lolo David na siya nung mga panahon na to. 60 years old na siya. Pero ang blessing mga kaibigan at mga kapatid, kahit na itong si David ay matanda na, lusob pa din siya. Siya pa rin ang nanguna sa pakikipaglaban. That's why, letter A, under po ng number 1, makikita natin itong si David, he keeps the fight. Pinagpatuloy ni David ang laban. Sa kabila ng kanyang pagiging matanda na, sa kabila ng kanyang posisyon, na kung tutusin, hindi naman siya required na siya po ang lumusong, siya po ang makipaglaban po doon, pero tinuloy niya pa rin ang laban. Okay? At mapapansin po natin, hindi ho basta-basta ang kalaban, tandaan niyo po, higante. Pero nung sinimulan niya ang laban kay Goliath, pinagpatuloy niya ang laban hanggang doon sa mga kapatid na o sa mga fellow giants nito pong ni Goliath. Kaya nga, kung ating i-relate din sa New Testament, makikita rin natin na parang si Apostle Paul, mga kaibigan at mga kapatid, parang kagaya siya ni David. Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, sabi nga ni Apostle Paul in 2 Timothy chapter 4 verse 7, sabi niya, I have fought a good fight. Si Apostle Paul parang kagaya ni David, kahit na siya ay maraming mga pinagdaanan. Tandaan niyo po, si Apostle Paul ay maraming mga pinagdaan ng mga persecutions. Maraming pinagdaan ng kahirapan. Hindi po magaan, hindi puro kasiyahan ang pinagdaanan ni Paul. In fact, puro problema, puro persecutions, pero still pinagpatuloy ni Apostle Paul ang pakikipaglaban. Same goes with David. Kasi si David, tandaan niyo po, marami ring pinagdaan ng mga problema si David.
Di ba? Doon pa lang sa panahon ng Haring Saul, ay marami na siyang naging problema po doon. Di ba? Just imagine, ginagawa ni David kumbaga ang maayos na isang lingkod, pero yung pala yung hari, galit na galit sa kanya, gusto siyang ipapatay, no? At natitreaten sa kanya pong, kumbaga sa ginagawa ni David, sa appeal ni David, so natitreaten po si King Saul. Hindi lang yan, dumating pa sa point na itong si David, nahulog din siya sa tukso, di ba? Siya ay nahulog kay Bathsheba. At kumbaga, hindi maganda ang naging konsekwensya ng kanyang pagkahulog na ito. Dumating din sa time na isa sa mga konsekwensya ng kasalanan na ito ni David, yung paboritong anak niya na si Absalom ay nagrebelde sa kanya. Na kung iisipin natin ng mga panahon, maaring si David, ang talagang hinuhubog niya at nakikita niyang maaring papalit sa kanya, si Absalom. Absalom, based sa description ng Bible, maganda ang height ni Absalom, pogi si Absalom, talagang people's choice si Absalom, pero yung paborito pa niyang anak, yung malapit sa puso niya, yun pa yung nagrebelde sa kanya. And by the way, bago nga pala nagrebelde itong si Absalom, di ba, meron pa siyang anak na nakaranas ng rape, ang kriminal o ng biktima, anak din ni David. Kaya nga nagalit itong si Absalom kasi kapatid niya yung nabiktima at dumating sa time na pinapatay ni Absalom yung anak na yun ni David at nagrebelde itong si Absalom, talagang halos na-divide ang kingdom ni David. Pero alam nyo, sa kabila ng mga pinagdaanan na to ni Haring David, tuloy pa rin ang kanyang laban. No? Dahil si David, sa kabila ng hirap na kanyang pinagdaanan, para siyang kumbaga, siya isang sundalo na sige lang, tuloy lang ang laban. Kaya nga, di ba, in relation pa rin sa sinabi ni Apostle Paul, ilagay naman natin sa New Testament, sabi ni Apostle Paul, ginamit niya yung soldier, kagaya ni David na isang soldier, isa po sa mga katangian, bakit pagdating sa discipleship, pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon, hinalintulad po ni Apostle Paul, inspired by the Spirit, ang paglilingkod natin sa kagaya ng isang soldier. Sabi po ng 2 Timothy chapter number 2, simulan natin sa verse number 3, Thou therefore, ano sabi po ni Pablo rito? Thou therefore endure hardness as a soldier, good soldier of Jesus Christ. So mga kaibigan at mga kapatid, pag ikaw ay sundalo ng Diyos, hindi puro saya, hindi puro sarap. You have to endure my hardness, whether we like it or not. Tayo po'y haharap sa mga kapighatian. Tayo po'y haharap sa mga problema sa buhay na ito. But Apostle Paul reminds us, endure lang. Tuloy lang. Huwag kang magkikwit. Tuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon kagaya ng soldier. And take note, sabi pa ng verse number 4, No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who had chosen him to be a soldier. So bilang isang soldier, alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, ang mga soldier, lalo sa panahon ng digmaan, may sariling mundo na yan. No? Hindi pwedeng sabihin ng mga soldier, uy, mag-celebrate, mag-Christmas party naman tayo, tama-tama. Hindi pwede. May ongoing na war, kinakailangan maging alerto sila. Ibig sabihin, hindi na yung gusto nila, hindi na sila yung nasusunod, kundi kung ano yung sinasabi ng kanilang commander, kung ano yung sinasabi ng kanilang leader, at kung ano yung makakapag-please doon sa kanilang leader, yun ang gagawin po nila. And same sa atin po bilang mga lingkod ng Panginoon, tandaan nyo po, tayo ay maging isang fighter. Tuloy lang sa laban ng buhay na ito. May mga hardness, may mga kahirapan, may mga times na mamamblema tayo financially, may mga times na mamamblema tayo sa health, may mga times magkakaroon tayo ng problem relationally, may mga taong aayaw sa atin. Hindi tayo gugustuhin, pero sige lang, tuloy lang, tuloy lang. Endure hardness. Hindi naman tayo narito para i-please yung ating kapwa. Nandito tayo to please our Master, our Lord, our Adonai, the Lord Jesus Christ. Kaya tuloy lang po mga kaibigan at mga kapatid, bilang isang soldier talagang nasa digmaan tayo. Kaya nga maganda yung ginamit ni Apostle Paul to remind us na tayo po ay nasa battleground, nakikipaglaban po tayo. At ang kalaban po natin, hindi po yung ating kapitbahay, hindi po yung ating ka-churchmate, kundi ang kaaway po natin ay walang iba kundi si Satan at ang kanyang kampon. Kaya si David, matanda na siya, marami na siyang pinagdaanan sa buhay, pero sige lang, tuloy lang, keep the fight, tuloy lang ang laban, mga kaibigan at mga kapatid. Nakakapagod man, nakakapanghina man, pero sige lang, tuloy lang sa laban ng buhay. When it comes to discipleship, ganun lang, tuloy lang ang laban.
No, minsan may mga tuturuan tayo na para bang hindi interesado, minsan may mga tuturuan tayo na parang walang kagana-gana. Sige lang, tuloy lang. Hindi naman tayo to please men, but to please God. Number 2, makikita natin, no, in relation pa rin kay David, he keeps the flight, yung pagtaas, yung paglipad. Kumbaga hindi siya pababa, kundi pataas. Yes, may mga times na bumaba ng konti si David. May mga times na siya'y nanghina, siya'y nahulog, siya ay bumagsak. Pero sige lang, tuloy lang, dinereksyo niya lang. Because sabi nga ni Apostle Paul, in connection sa ating pinag-aaralan, sabi ni Apostle Paul, ganun pa rin sa 2 Timothy chapter 4, verse 7, sabi niya kanina, I have fought a good fight. Ano yung pangalawa? I have finished my course. Mga kaibigan at mga kapatid, naalala ko itong si Sister Hannah, no? Nagtanong pa ako sa kanya nung Thursday yata yun. Hannah, kailan pasukan? Yung pala gagraduate na. No, parang hindi ko akalain, no? Parang naalala ko magpapaalam pa si Hannah na hindi mo na makakapag-church, ganito, may duty, may schedule sa school. Nakakatuwa, no? Pero bago makaranas ito ng graduation, nakaranas mo na yan ng mga ilang hirap, di ba? No, nakaranas pa yan ng mga maaring iniyakan niya yung kurso niya, iniyakan niya yung mga mabibigat na mga project, 'di ba? Yung mga nagkakabisado na mga formula, mga ganun, mahirap din yung kurso ni Hannah. Sabi nga ng aking misis, minsan yung mga kagaya nila mas magagaling pa sa doktor. Dahil mas alam nila yung mga tamang dosage ng gamot, 'di ba? Minsan mga doktor diyan pa nagtatanong sa kanila. Kaya minsan wag lang kayo lalapit kay Hannah at sasabihin, Hannah, may ganito bang gamot? Hindi po nagbebenta si Hannah ng gamot, no? Hindi niya po trabaho po yan. Maliban na lang, kung balang araw, pagpapalain siya ng Panginoon, baka magkaroon siya ng sarili niyang butika, saka tayo magtatanong ng ganyan. Pero sa ngayon, pag-pray lang muna natin yung kanyang graduation at yung magiging board exam niya. Pero yun nga, parang kailan lang. Parang ganun lang din po sa buhay natin. No, sa ating paglalakbay, para tayong isang estudyante na meron tayong kinukuhang course, talagang gano'n, merong hirap. No? Kasi akala natin minsan, pagkukuha tayo ng kurso, kagaya na ito, no? To illustrate na lang my point, naalala ko kasi nung ako ay bago nag-aral ng college, nakapag-aral din pa po tayo sa secular, nung unang araw namin sa klase, may kinalaman kasi sa computer yung aking kurso. Marami ako mga classmates noon, kumuha sila ng ganong kurso, computer science, kasi akala nila ang computer science, CS, Counter-Strike, yun ang ibig sabihin. Akala nila yun ang ibig sabihin. So marami ang kumuha ng kurso na yun, akala nila maglalaro lang ng computer, hindi nila alam, marami palang math dyan, maraming logic dyan, no? Iintindihin mo yung programming language. Ang hirap, nakaka-challenge, kasi para ka makikipag-usap sa foreigner at yung gagamitin mong salita, yung naiintindihan ng computer, hindi yung alam mong salita. Makikipag-communicate ka, uutusan mo yung computer na gumawa ng program, pero kinakailangan, tama yung utos mo sa kanya. Ganun po. So, makikita natin, hindi biro. Kaya nga marami nagsishift, no? Pagdating sa second sem, pagdating sa second year, marami nagsishift, nahirapan, hindi pala yun ang gusto nila. Akala nila, ganto-ganto lang. So, ganun din po sa ating buhay, mga kaibigan at mga kapatid. Si Apostle Paul, mahirap ang mga pinagdaanan niya, pero still, he finished his course. Kaya nga itong mga panahon na to, malapit na si Apostle Paul na siya po ay nararamdaman niya na, nalalapit na ang katapusan ng kanyang paglilingkod. And by the way, historically speaking, si Apostle Paul ay pinugutan ng ulo. Mabigat po yung kanyang naging dulo sa buhay na ito. Pero, alam naman ni Apostle Paul na kahit haharap siya sa kamatayan, hindi yun ang tunay na graduation. Ang tunay na graduation, yung pagharap na natin dun sa ating Panginoon. Yun ang pinaka-importante po dyan. So, ganun lang din po itong si David, kung i-relate natin sa ating pinaka-text. Itong si David, tuloy lang. May mga times bumagsak si David. May mga times nanghina si David. Pero pinagpatuloy niya lang ang kanya pong pagtapos ng kanyang panawagan mula sa Panginoon sa kabila po ng mga problemang kanyang kiniharap. Hindi lang po yan, letter C, makikita natin, he keeps the faith. Ito pong si King David, makikita natin, siya ang naging standard ng mga susunod na mga kings ng Israel. Hindi nga si Solomon. Alam niyo, yun ang nakakalungkot na part sa buhay ni Solomon. Si Solomon kasi, bagamat siya binigyan ng wisdom ng Panginoon, pero si Solomon kasi na-involved sa idolatry. Yun ang mabigat sa buhay niya. 'Di ba? Sa dami niyang mga misis, at yung mga misis ni Solomon, marami doon ang mga pagans. Ang nakakalungkot pa kay Solomon, siya mismo nagpatayo ng mga altar doon sa mga high places, doon sa mga Diyos-Diyosan na sinamba ng kanyang misis. Kaya nga, sa dulo ng buhay ni Solomon,
nakita niya lahat ng ito, no? Kumbaga, masasabi natin ng Book of Ecclesiastes, ito yung pagtandaan ni Solomon, nakita niya na yung lahat ng bagay, hindi babae, hindi pera, hindi katanyagan ang magpapasaya sa tao, kundi sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments. Kaya hindi si Solomon, kasi si Solomon talagang mabigat na violation in the sight of God pag idolatry ang pinasok mong problema. Pero itong si David, yes, may mga times na nalaglag din si David, may mga naging problema din siya, pero ang kagandahan kay David, siya po ay nagpatuloy sa kanyang pananampalataya. Na itong si David, sa kabila ng kanyang mga kahinaan, kitang-kita sa kanya kung paano nirebuke siya, nagkaroon siya ng repentance. No? Kaya itong si David, simula pa noon, nung siya'y bagong pinakilala sa Bible, nakikita na sa kanya yung pananampalataya. At kahit na may mga failures in life, pero pinagpatuloy niya ito, at siya pa rin ay naging kaaya-aya in the sight of God. Kaya nga yung mga susunod na mga kings, particularly in Judah, si David ang nagiging standard. Sasabihin ng Panginoon, through the Holy Spirit, na hindi kagaya ni David. Laging ginaganon sa Bible. Si David, o kaya kagaya ni David, pag maayos yung hari sa Judah, kagaya, hinalintulad siya kay David. Ganun po kaganda ang evaluation ng Diyos kay David bilang isang hari. So kumbaga si David, pinagpatuloy niya ang kanyang pananampalataya. Parang si Pablo din, di ba? Sabi niya ron sa last part ng 2 Timothy 4:7, I have kept the faith. Pinagpatuloy ni Apostle Paul yung pananampalataya hanggang sa dulo ng kanyang ministry, hindi siya nawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, tandaan niyo po sa ating paglilingkod, napakahalaga na tayo ay nagtitiwala, tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon, ano man ang pinagdadaanan natin sa ating buhay. No? Mawawalan tayo, minsan may mga tao mami-misinterpret ang ating mga ginagawa. May mga times na meron tayong ina-expect, hindi yan ang nangyari. Pero sige lang, okay lang, mahalaga, nagtitiwala ka lang sa Panginoon, ano man ang pinagdadaanan mo sa iyong paglilingkod, sa iyong buhay. Kaya nga, I have kept the faith. Balikan natin si David ulit, no? Paano ba nagsimula itong si David na nakilala sa Bible? Sabi nga ng 1 Samuel chapter 17. Tingnan niyo po ito. Then said David to the Philistine, Thou comest to me. Ito, makikipaglaban na siya kay Goliath. Sabi niya, Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield. Pero ang ganda ng sinabi ni David, But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Next po, sabi ng verse 46, This day will the Lord deliver thee into thine hand, and I will smite thee. Grabe yung pananampalataya niya. Hindi niya sinabi na, sa araw na to, siguro matatalo kita. Hindi, sabi niya, tatalunin kita. Ganong katibay ang pananampalataya ni David. Because alam ni David, ang kanyang Lord, the Lord of hosts. Pag sinabi nating Lord of hosts, isa sa mga meaning niya, armies. No? The Lord of armies. Ibig sabihin yung mga heavenly host, mas makapangyarihan ng Diyos natin kaysa sa mga angels. Mas makapangyarihan. Pag sinabi nating host, isa pa sa mga meaning niyan, yung mga heavenly hosts, mga stars, mga planets. So mas makapangyarihan ang Diyos natin sa stars, sa sun, sa mga iba pang mga planeta, mas makapangyarihan diyan ang ating Diyos. Kaya sigurado si David, nung nakaharap niya itong higanteng ito, kahit nakaliit-liit ni David, hindi siya natakot. Alam niyang mananalo siya dahil siya po ay kasama niya ang ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beast of the earth, and all the earth may know that there is a God in Israel. So ganun katindi ang pananampalataya ni David, na kahit na malaki ang kanyang kaaway, pero still, kiniklaim niya ang victory dahil alam niya, nasa kalooban siya ng Panginoon. Kaya ganun din po mga kaibigan at mga kapatid, sa buhay na ito, may mga laban tayong kinakaharap. Totoo yan, kung wala kang problema sa ngayon, wow, baka alien ka. Lahat tayo may problema.
Lahat tayo ay may mga kinakaharap na mga pagsubok. Maaring iba-iba man po ang mga problema natin. Iba-iba man ang mga pagsubok nating kinaharap o hinaharap sa mga oras na ito. Pero take note, kahit na napakalaki ng problema na yan, mas malaki ang Diyos na atin pong sinasampalatayanan. Let's go to number 2, the foes. Tignan natin yung mga kaaway na kinaharap po ni David. Let's go back to 2 Samuel pa rin, chapter 21. And let me read verse 15. Moreover, the Philistines had yet war again with Israel. Kasi, kumbaga, itong mga Philistines na ito, noon pa man kalaban na talaga ito ng mga Israelita. At hindi natapos-tapos ang kanilang laban. So, dito po sa panahong ito, matanda na si David, may laban na naman pong nangyari. Pero alam nyo, makikita natin na itong mga kalaban, may mga higante pa rin, gaya ng sinabi ko kanina. Okay lang sana kung ang kalaban nila, yung mga halos ka-height lang nila. Kayang-kaya ng mga Israelita. Kaya lang, ang mabigat dito, may mga higante silang kasama. Kaya nga, nakaka-intimidate itong mga kaaway na ito. Kung paano nung si David ay hindi pa sundalo, yun nga ang panahon ay na-intimidate sila doon sa kanilang kalaban. Kaya nga, di ba, nung naghahamon si Goliath, walang nagfo-forward. Intimidated sila. Kaya nga, letter A, their intimidating size. Yung kalaban po nila, malalaki, higante. Yun nga lang mag-basketball, di ba? Pag yung mga naglalaro ng basketball, merong dumating halimbawa na matangkad, medyo iba na yung tingin eh. Medyo kinakabaw, tatangkad na ito Di ba? So, pag yung mga matatangkad na yung ako tsaka si JR, huwag kayong matakot kasi wala kaming alam sa basketball, no? Hanggang height lang kami. Pero yun nga ito, makikita natin, hindi lang ito basta matatangkad, syempre, magagaling itong mga to. Intimidating size. Tingnan natin balikan natin ulit yung verse 16, dun sa talata. Tingnan nyo po sabi rito, verse 16, and Ishbi-benob, which was of the sons of the giant. So talagang kita natin, malaki ang kaaway. Dito pa sa verse 18, sabi pa rito, Saph, sa bandang baba po ng verse 18, Saph, which was of the sons of giant. O pangalawa, ang tangkad din. Tapos, sa verse 19, dun sa may bandang kalagitnaan ng talata, sabi dito, slew the brother of Goliath, the Gittite. So talaga matangkad din ito kasi kapatid ni Goliath. Then, sabi pa ng verse number 20, a man of great stature, that had on every hand 6 fingers. Sampaling ka nga lang ng 5, masakit na. Ito 6. Okay? 6 fingers on every foot, 6 toes, 24 in number. And he also was born to the giant. So matatangkad po itong mga kalaban po nila. Hindi biro. In fact, binigyan tayo ng mga konting idea ng scripture kung gaano katatangkad itong mga giants ito. By the way, itong mga giants, hindi lang naman ito panahon ni David. In fact, nauna pa kay David, may mga giants na. Kung makikita natin sa Bible, Genesis 6 pa lang, may giants na. At panahon po nila Joshua, nung kinakanker nila yung promised land, may mga higante na po silang na-encounter. Kaya ngayon yung dahilan, bago sila Moses pumunta doon, yung mga spies, takot na takot silang pumasok doon sa promised land. Anong pagkaka-describe? Let's go to Numbers chapter 13. Sa Numbers chapter 13, verse 32, ganitong sabi ng Bible. Numbers chapter 13. And they brought up an evil report. So yan na po, bumalik na itong mga spies of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof. Naku, patay tayo dyan. Cannibal pa itong mga ito. Tapos ano pang sabi? And all the people that we saw in it are men of a great stature. Anong comparison? Verse 33. And there we saw the giants, the sons of Anak, yan yung mga Anakims, which come of the giants, at ano ang comparison? And we were in our own sight as kagaya, as grasshoppers,
And so, we were in their sight. Grabe, nanliit talaga sila. Ang tingin nila sa sarili nila, para lang silang mga tipaklong. Ganon sila kaliliit. Ang laki ng kalaban nila. Alisin nyo sa isip ninyo na ang mga kalaban nila parang mga NBA player. Hindi po mga NBA player. Alam nyo, ang mga NBA player, kung ikukumpara nyo sa mga Giants na nakaharap na mga sinaunang characters ng Bible, maliliit po yung mga NBA player. Di ba, meron pa bang tatangkad sa 8 feet? Wala, no? Na NBA player. Kasi pinapanood ko yung Slam Dunk Si Hanamichi lang kilala ko, hindi ko kilala yung mga yan. Pero yun nga, kumbaga, kung yun yung magkaroon ng 8, di ba? 8 feet sa NBA na kung tangkad na nun. Wow! Siguro baka hindi natatalo ninyo, gaganunin na lang, masishoot na yung bola. 8 feet, intimidated ka na. Hindi ganun ang mga Giants na kalaban nila. Tingnan natin ang mga ilang idea po, no? Tingnan natin dito sa Deuteronomy chapter 3, verse 11. Merong isang higante rito, bago pa to nung panahon ni David. Panahon pa to ng mga Israelita. Deuteronomy pa ito panahon pa nila Moses, Deuteronomy chapter 3:11. For only Og, merong isang kalaban, Og ang pangalan, king of Bashan, remain of the remnant of giants. Behold, his bedstead was a bedstead of iron. Hindi kakayanin ng kahoy, ang bigat. It is not in Rabath of the children of Ammon. Ano ang size ng kanyang bed? 9 cubits was the length thereof, and 4 cubits the breadth of it after the cubit of a man. Usually, ganito kasi sukatan ng cubit. Ang standard sa panahon natin ngayon, 18 inches, ang equivalent po ng 1 cubit. Pero depende pa yan, meron pa mga Egyptian cubit na tinatawag para mga 20 plus something yung sukat po nun. Kaya kung ilalagay natin sa 18 inches, ang equivalent po ng isang cubit, lumalabas na itong si Og, ang taas ng kanyang kama ay 13.5 feet. 13.5. So kung 5 lang ang height mo, bakit ka maglalagay ng 13 ang taas ng kama? Ibig sabihin, halos ganun kataas, malitan mo lang ng konti, basically ganun yung height ni Og. Tapos sabi nga rito, yung pinaka-wide ng kama ay 6 feet. So, 13 ang taas, tapos yung wide niya 6, biruin mo yan. Doon pa lang sa lawak, hindi na tayo, masyado na tayong maliit. 6 Ibig sabihin, ang tangkad nitong kalaban na ito. Basically, ganun yung itsura. Kung itatabi nyo yung 8 feet, maliit nga. Parang bata lang. Ganun katangkad yung mga giants. Tapos, kung titingnan naman natin si Goliath, sabi rito sa 1 Samuel chapter 17 verse 4, tandaan nyo sa mga kalaban na binanggit kanina, isa doon kapatid talaga ni Goliath, binanggit ng scripture na doon sa talata. No? 1 Samuel 17:4, and there went out a champion out of the camp of the Philistines named Goliath, Goliath of Gath, whose height, ano sabi rito, was 6 cubits and a span. Kung ano natin yan sa feet, ang tangkad ni Goliath lumalabas, depende kung 18 inches pa yung, kung 18 inches lang yung equivalent ng cubit, siya po ay mga 9.9 feet ang tangkad po ni Goliath. 9.9. So napakatangkad ni Goliath. Kung itatabi mo siya sa 8, naku ma-intimidate yung 8 feet, dun sa 9.9 ang tangkad. Pero depende pa yan kasi kung ang gagamitin natin ay Egyptian cubit, mas matangkad pa sa 9. Ganong katangkad ito pong si Goliath. Kaya hindi nakakapagtaka na nung hinahamon ni Goliath ang mga Israelita, takot na takot sila. Biro mo, lalabang ka. Kung ang height mo mga 5'3 ka, 5'2, lalabang ka sa 9.9. Ang bira, kahit basketball, hindi ko lalabanan yan. Patayan yung gagawin. Hindi ka talaga lalaban. No wonder, tinawag siyang champion. Sino ba lalaban sa kanya? Di ba? Isipin nyo na lang, no? Makikipaglabang ka ng takbuhan, higante, hindi ka rin mananalo. Makikipaglabang ka ng boksingan, hindi ka mananalo. Makikipaglabang ka ng swimming, hindi ka rin mananalo. Higante yan Wala kang kalaban-laban. Kaya ganun po, ang mga kaaway po dito sa Bible, ini-intimidate nila ang mga Israelita sa kanilang mga size. Alam niyo mga kapatid, ganun din naman sa buhay natin Minsan na-intimidate tayo sa laki ng problemang nakikita natin. Tingnan natin, makikita mo yung, pag pinagkumpara mo ang Meralco bill mo, Goliath,
ang budget mo, David, ay talagang manghihina ka. 'Di ba? Pag kinumpara mo, halimbawa, kumbaga, yung krisis ng bansa natin, para siyang si Og. Ikaw naman, para ka lang din, David. Ganun kalalaki yung mga problemang kinaharap natin. Kaya sa size ng problema natin, talagang ma-intimidate ka. Ganun ang kaaway natin. I-intimidate tayo sa pamamagitan ng tangkad, sa pamamagitan ng taas, sa pamamagitan ng laki, sa pamamagitan ng dami ng fingers. Di ba? Yun yung kalaban eh. Kaya nga, naalala ko itong sinasabing 6 fingers. Kasi alam nyo ba, kahit yung mga Indian doon sa US, di ba? Actually, tinawag lang sa kanilang Indian, pero before may mga kanya-kanyang mga tribe yung mga yan. Naalala ko lang, meron akong nabasa na aklat. Kaya pala yung mga Indians, pag sila ay nagbabatian, nagaganon sila, howdy, gumaganon sila. Kasi pinapakita nila, 5 lang yung fingers nila. Kasi may mga paniniwala na kahit nung unang panahon sa mga Indians na ito, meron din silang mga nakakatagpo na mga giants na 6 din ang fingers. Kaya ganun sila bumati. No? So, makikita natin dito na ang ating kaaway nakaka-intimidate yung laki. Yung mga problemang kinakaharap natin nakaka-intimidate yung laki. Hindi lang yan. Letter B, intimidating speech. Alam nyo po mga kaibigan at mga kapatid, nakaka-intimidate din ang kaaway pag nagsalita. Tingnan nyo po dito. No? Balikan natin yung 2 Samuel chapter 21. Dito po sa verse number 16, sa last part na lang ng verse. Sabi rito, ito daw pong kalaban na ito, no, na isang higante, sabi niya, sa last part ng verse, sa verse 16, thought to have slain David. So itong higanteng ito, ang kaniyang intention, patayin si David. Siyempre nga naman, maghihiganti siya. No? Kasi si Goliath napatay niya ni David. Gustong patayin ng higanteng ito, itong si David. So siyempre, kasama diyan yung intimidation. No? Na gustong patayin, maaring lumalabas sa bibig ng higanteng ito, o nasa na si David? David, halika rito! Suntukan tayo! Maaring ganun ang sinasabi ng higanteng ito. Nakaka-intimidate ang salita. In fact, ganun din po si Goliath. Ganun ang ginawa ni Goliath. Let's go back to 1 Samuel chapter 17. Anong sabi po ni Goliath? 1 Samuel 17 verse 8, and he stood and cried. Minsan ang salitang cry, ang ibig sabihin niyan yung sumigaw. Sumisigaw si Goliath, cried unto the armies of Israel, and said unto them, why are ye come out to set your battle in array? Am I a Philistine, and ye servants to Saul? Choose you a man for you, and let him come down to me. If he be able to fight with me, and to kill me, then we will be your servants, but I will prevail against him, and kill him, then shall be our servants and serve. Nangahamon itong higanting ito, huwag nyo kalilimutan, sa grupo ng mga Israelita noong mga panahon na to, pinapaniwalaan na si King Saul ay siya yung pinakamatangkad. No? Matangkad si King Saul. Sabi nga, ang estimation sa kanya, baka mga 6 mahigit ang height ni King Saul. So may katangkaran talaga si Saul, pero kahit na 6 plus siya, kung ang kalaban mo ay 9 feet pataas, hindi ka uubra. Okay? At ano sabi ng verse 10? And the Philistines said, I defy the armies of Israel this day. Give me a man. Naghahanap siya ng isang representative. That we may fight together. Then Saul and all Israel heard those words of the Philistines. They were dismayed and greatly afraid. Diba? Sa boses pa lang ng kalaban, nadismaya na sila. Sa boses ng kalaban, takot na sila. Ganun po minsan, intimidated tayo sa speech. Diba? Kaya nga, ang kaaway natin, si Satan, sabi ng 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, ang kalaban po natin, adversary, the devil, as a roaring, sisindakin ka, tatakutin ka. Siyempre, kakabahan ka, pero tandaan nyo to, hanggang dun lang siya. Sisindakin ka, tatakutin ka. Kaya nga, di ba, ewan ko kung uso pa ngayon to, pero nung nag-aaral kasi kami, ang mga uso, hawakan mo nga sa tenga, di ba may mga ganyan, no? Hawakan mo nga sa ilong, hawakan mo nga sa buhok, ba pag naghahamon? Kasi mangi-intimidate lang. Kaya minsan sa salitaan pa lang, na-intimidate na tayo.
Makinig ka ng balita, marinig mo yung mga news, ma-intimidate ka sa balita, ito na naman, problema na naman, ganito, tataas na naman ng ganito, hindi tumataas ang sweldo, no? Sasabihin sa'yo ng doktor, eto, meron kang ganitong sakit, intimidated ka, takot ka, nanghina ka na kagad. Ganun ang ginagawa ng kaaway, panghihinain tayo sa ating mga naririnig. At hindi lang yan, letter C, their intimidating strength. Ang lakas ng kaaway. Tingnan niyo po ito Kagaya nitong verse number 16. Anong sabi po dito? Balik tayo sa 2 Samuel. And Ishbenedob, which was of the sons of the giant, ano sabi? The weight of whose spear weighed 300 shekels of brass. In weight, he being girded with a new sword. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, kung i-convert natin yung binabanggit dito na weight, sabi rito, sabi na 300 shekels, lumalabas na ito ay mga nasa mga 8 pounds ang laki. Ang bigat, I mean. Pangkaraniwan po, no, na yung bigat ng spear, yung mga normal na tao, usually ang bigat ng spear ay mga 2 to 5 pounds lamang. Ito 8 pounds. So doon pa lang sa hawak na spear ng higante, matatakot ka na. Ang laki na ito. Pag tinamaan ako na ito, wala nang sigaw-sigaw, patay ka kagad. Ang laki. Tapos, sabi pa ng isang verse, sa verse 19 naman, sabi rito, and there was again a battle in Gob with the Philistines, where Elhanan, the son of Jeroham, a Bethlehemite, slew the brother of Goliath, the Gittite. Ano sabi rito? And stopped whose spear was like a weaver's beam. So dyan pa lang sa spear na hawak ng mga higanting ito, ma-intimidate ka na, matatakot ka na sa nakikita mo. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, tandaan po natin, ganoon din naman ang kaaway natin, spiritually speaking. Kagaya ng Ephesians 6:12, di ba sabi ng Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood. Anong sabi nito mga kaaway na? Principalities, powers. Naku, sa mga title pa lang, medyo kakabahan ka na. Principalities. Pag sinabi nating mga principalities, yung mga prince, mga rulers. Tapos meron pa mga powers, may mga kapangyarihan. Rulers of the darkness of this world. Against spiritual wickedness in high places. Ganun, nakaka-intimidate. Yung lakas ng ating mga kaaway, may mga kapangyarihan sila. Kaya minsan, masyado tayong intimidated sa lakas ng ating kaaway. Na para bagang ang lakas-lakas ni Satanas. Para bang ang lakas-lakas ng mga dyablo. Pero alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, hanggang doon lang yun. Makikita natin na mas makapangyarihan ng ating Diyos. Pero tuloy natin, number 3. Let's go to the fellow soldiers. Makikita natin itong si David, kumbaga, sa kanyang pakikipaglaban, nung time na kaaway pa niya si Goliath, parang lumalabas, parang mag-isa lang siya. Kasi siya lang yung may tapang na humarap kay Goliath eh. Pero sa mga panahong ito, hindi na. Meron na siyang mga kasama, hindi na siya nag-iisa na handang makipagpatayan sa mga higante. Nung panahon ni David, duwagan lahat maliban sa kanya. Pero ito hindi. May mga naglitawan na ng mga tao, may mga naglitawan na mga fellow soldiers, itong si David, na yung ginawa ni David noon kay Goliath, kaya rin nilang gawin. Kaya nga makikita natin dito sa verse number 17, sa first part ng verse, but Abishai, the son of Zeruiah, ito po yung pumatay doon sa isang higante. Next, makikita natin, sa verse 18 naman, Sibbecai, the Hushathite, slew Saph, pangalawang kawal ni David, pumatay ng pangalawang higante. Next, tignan natin sa verse 19. Sabi rito, where Elhanan, the son of Jeroham, a Bethlehemite, slew the brother of Goliath the Gittite. So may pangatlong kawal si David na pumatay ng higante. Next, verse 21. Jonathan, the son of Shimea, the brother of David, slew him. So may mga naglitawan na mga panibagong manggagawa.
na yung ginawa ni David, nagawa rin nila. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, dito natin makikita ang kahalagahan ng discipleship. Sa discipleship, tandaan niyo po, kahit si Jesus Christ alam niya ang lahat. Omniscient si Jesus Christ eh. Pero alam ni Jesus Christ ang importance ng discipleship. Kaya si Jesus Christ, meron siyang trinain na 12. Judas pa yung isa. Diba? Pero kahit na, itong 11 ito, ginamit ng Panginoon ito para yung salita ng Diyos maikalat sa iba't ibang lugar, lalo nung dumating pa si Apostle Paul. Tinuruan din ni Jesus Christ si Apostle Paul, nagkaroon sila ng sabi nating one-on-one discipleship with the Lord. Pero yun nga, ginamit ni Jesus Christ itong mga disciples niya para yung nagawa niya nahigitan pa. Kung tutusin, hindi naman kailangan ni Jesus Christ ng mga disciples. Kaya niya mag-isa, makapangyarihan siya, pero hindi, nag-train siya. Dito ngayon, yun po ang kahalagahan po nito. Kaya nga, letter A, makikita natin, train fellow soldiers. Itong si David, naging hari na siya, nag-training siya, training niya itong mga sundalong ito. Kaya, kahit matanda na si David, by the way, kung babalikan natin yung verse 15, sa verse 15, sabi ng last part ng verse, and David waxed faint. Ibig sabihin yan, napagod na si David. Pero mo 60 years old, mahigit ka na eh. Lalaban ka pa sa mga higante, pero kahit na napagod na si David, hindi niya man napuksa itong 4, pero nagbunga na yung ginawa niya. Meron ng 4 na mga batang mandirigma, may 4 na sila na yung pumatay. Kung paano yung ginawa niya kay Goliath nung bata-bata pa siya, ganon din yung ginawa nitong 4 na mandirigma na ito, na nakipag one-on-one, na nakipaglaban sa mga higante. Bakit nagkaroon ng lakas ng loob itong mga sundalong ito na harapin yung mga giants? Kasi may nag-training sa kanila. May nag-train sa kanila na ito, nag-train sa kanila, humarap din sa higante noon. Kaya alam na alam niya kung saan yung kahinaan ng mga yan. Alam niya kung paano patayin itong mga higanting ito. At naipasa niya doon sa kanyang mga naturuan. Kaya nga, napakahalaga ng training, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, even si Apostle Paul, alam niya ang kahalagahan ng training, alam niya ang kahalagahan ng discipleship. Nasabi pa nga niya dito sa verse 2 Timothy chapter 2, di ba? Thou therefore, ano ang turing niya kay Timothy? Thou therefore, my son, anak ang tawag niya kay Timothy, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Ganon yung sistema. Si Pablo, tinuruan niya si Timoteo. Si Timoteo, yung natutunan niya kay Paul, tinuro niya naman sa mga faithful men, na itong mga faithful men na ito, ituturo naman din nila sa iba. That's discipleship, that's training, mga kaibigan at mga kapatid. Next, pakiano nga, Bon. Then, ano pa sabi sa 2 Timothy chapter 3? Ito pa, another, na makikita natin si Apostle Paul, sabi niya kay Timothy, but thou hast fully known my doctrine. Bakit alam ni Timothy yung lahat ng mga teachings ni Apostle Paul? Kasi nga, tinuro niya. That was fully known my doctrine. At hindi lang yan, pati yung manner of life niya, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecution I endured, but out of them all the Lord delivereth me. So kita natin, di ba, na dumating ang point na matay si Apostle Paul, pero hindi natigil yung ebanghelyo, merong Timoteo. Dumating ang time, namatay din si Timothy. Sigurado yan. Kasi kung hindi, nandito pa dapat eh. Namatay din si Timothy. Pero hindi nawala yung ebanghelyo, hindi nawala yung pananampalatayang Kristyanismo, kasi even si Timothy, may mga tinuruan din siya. At yung mga tinuruan na yun ni Timothy, sigurado nagturo din yun. Kaya yung ebanghelyo, kumalat ito sa iba't ibang lugar. Yan yung kapangyarihan ng discipleship. Meron kang talagang tinutukan, meron kang trinain, na kahit matanda ka na, hindi mo na kayang harapin yung mabibigat na mga responsibility. Pero dahil nagtiyaga ka, may tinuruan ka, ayun, nagbunga ang investment. Kasi, wala naman tayong eternal life dito sa lupa eh. No? Baka akala natin eternal life, hindi tayo mamamatay. Minsan may mga ganong leaders eh. Hindi sila nagtitrain. Kasi iniisip nila, baka yung buhay na walang hanggan, ngayon na yun, hindi po, pangkaluluwa yun. No? Kaya minsan, may mga ibang mga leaders, ang gagaling nilang mga leaders. Pero nung namatay, nagkagulo-gulo.
Kasi walang na-train. Walang napasahan. Walang pumalit. Kasi nga, napakagaling ni leader. Pero hindi siya mahusay pagdating sa pagdi-disciple. At yan ang blessing ng discipleship. Kahit wala ka na sa mundong ito, pwedeng daling ka ng Panginoon sa ibang lugar o kaya pag-graduating ka na ng Panginoon, mananatili yung gawain kasi may mga na-train. Next po, hindi lang yan, trust fellow soldiers. Alam nyo, itong si David, ganun siya kakampante na hindi niya sinabi, di ba, nung siya'y nanghina na, so lumusob na itong mga mandirigma niya, hindi niya sinabi, Uy, teka, ako na, pagpahingay mo akong konti, sandali lang, ako napapatay dyan, dito ka lang. Hindi. Hinayaan niya, ganun siya katiwala. Kasi alam niya na itong mga naturuan niya, kayang-kaya rin nilang pumatay ng higante. Kung nagawa niya, nagawa din ng itong mga tauhan niya. May tiwala kasi siya. Kasi tinuruan niya, pinagkatiwalaan niya. Mga kaibigan at mga kapatid, ganun din po. No? Kaya nga 'di ba, yung mga kumbaga yung mga magulang, dumarating ang panahon, no, yung mga anak, pinagkakatiwalaan niya na, no, bahala ka na, mag-isa ka nang pumunta sa, alam mo, pupunta ka doon sa malayo, pupunta ka ng Quiapo, no, hinahayaan na kasi malaki na-train na. At syempre dahil na-train na, mapagkakatiwalaan na. Pero syempre, pag mga bata pa lang, alam naman yung mga kagaya ni Yasha, o Yasha, punta ka nga sa Quiapo, bahala ka bumili. Hindi pa pwede, maliit pa eh. Pero pag malaki-laki na, nahubog na training na, alam yung mapagkakatiwalaan na. No? Kagaya ni Timothy, di ba? Sabi rito sa 1 Timothy 6:20, sabi ni Paul, O Timothy, keep that which is committed to thy trust. No, avoiding profane and vain babblings, and opposition of science falsely, so-called. So, committed to thy trust, yung ipinagkatiwala sa iyo. Kaya yung katotohanan na ipinagkatiwala kay Timothy, kampante si Paul, kayang-kaya mo yan. Kahit wala na ako, kaya mong gawin yan, kaya mong magturo, kaya mong ipasa yan sa iba. Ganyan po, mahalaga sa isang labanan na pagkakatiwalaan natin yung ating fellow servants. Walang isang magaling dito. Pag ang ministry, dumating ka na sa point na sinabi mong pag nawala ako, mawawala itong ministry ito, matakot ka. Hindi nakadepende sa'yo yan. Okay? At panghuli po, letter C, take care of fellow soldiers. Siyempre, mahalaga din na inaalagaan, iniingatan itong mga fellow soldiers. And that is part pa rin ng discipleship. Kaya nga makikita natin, di ba, itong si Pablo, kahit na siya ay malayo na, nag-aalala pa rin siya doon sa kanyang mga naturuan. Meron siyang care. Kagaya nito sa Philippians 2, but I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you. Kausap niya yung mga taga-Filipos, mga mananampalataya. And I also may be of good comfort when I know your state, for I have no man like-minded who will naturally care for your state. So meron siyang care, kaya nga nagpapadala siya ng letter doon sa Corinthians, di ba? Nagpadala siya ng letter sa Thessalonians kasi may care si Apostle Paul. Naturuan niya na ito. Napagkakatiwalaan niya na, pero syempre bilang isang tatay, hindi pa rin nawawala yung kanyang pagpapaalala, no, paggabay sa kanyang mga anak sa pananampalataya. At ganun din po sa ating paglilingkod. Na kumbaga, let's take care of one another. Nagtutulungan tayo, pinapanalangin natin ang bawat isa. Panghuli po, bago tayo magtapos, outline number 4, the fortitude. Ito ang dahilan kung bakit nagtagumpay talaga si David. Lipat lang tayo ng konti sa katabing chapter 2, verse number 1 na lang. Sabi rito, and David spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord hath delivered him out of the hand of all his enemies. At sinama niya, and out of the hand of Saul. So bakit nagtagumpay si David sa kanyang mga kaaway? Bakit? Kasi andyan dyan si Lord. Sabi, the Lord hath delivered him out of the hand of his enemies. Yun ang kalakasan niya. Yun talaga ang dahilan kung bakit nagtagumpay siya, kung bakit napagtagumpayan niya yung mga higante na to sa kanyang buhay. Napagtagumpayan niya yung mga problema at mga pagsubok kasi ang kalakasan ni David ay walang iba kundi ang Panginoon. Letter A, yung presensya ng ating Panginoon. Tandaan niyo po, pakipress, malaki man ang kaaway natin, yung size ng enemy, higante, malalaki. Pero, ang presensya ng Diyos ay magsasabi sa'yo, mas malaki siya sa kaaway mo. Sabi nga niya doon sa Jeremiah 23:24, can any hide himself in secret places that I
shall not see him, saith the Lord. Do not I fill heaven and earth, saith the Lord. Ganun siya kalaki. He fills the heaven and the earth. Kung manghang-mangha na tayo sa laki ng mga stars, manghang-mangha na tayo doon sa laki ng sun, God fills the earth. Mas malaki siya because He is omnipresent sa lahat ng lugar nandoon ang Panginoon natin. So bakit ka matatakot sa laki, sa bigat ng iyong kaaway kung mas mataas naman, mas malaki ang iyong Panginoon? Ang mahalaga, nagtitiwala ka sa Kanya. Dahil sabi nga niya sa Matthew 28:20, sabi sa mga mananampalataya, I am with you. Kailan daw po natin siya makakasama? Always. Andyan parati ang Panginoon. Minsan hindi lang natin siya nararamdaman. Pero ang presensya kasi ng Panginoon, hindi nakadepende sa nararamdaman natin. Tandaan po natin, panghawakan natin ang sinasabi ng kanyang salita. Nakasama natin siya. Malaki man, higante man ang kinakaharap mong problema sa oras na to, kasama mo ang Panginoon. Next po, ito pa yung kalakasan ni David. God's promises. Pag nangako kasi ang Diyos, tutuparin niya. Sabi nga ng Titus 1:2, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Ang kaaway man ay may sinabi, nang intimidate man siya, in-intimidate man niya ng mga Israelites, pero mas panghawakan natin yung pangako ng Diyos. Maraming mga nakaka-intimidate na mga statements, maraming mga nakaka-intimidate na mga postings sa social media. Manghihina ka, mawawalan ka ng pag-asa, pero balikan mo ang pangako ng Diyos. Yun ang panghawakan mo sa pagharap ng mga problema sa buhay. Dahil ang pangako ng Diyos, walang halong fake. Hindi fake news ang pangako ng Diyos. Yung mga nababasa natin, marami dyan fake news pag di tayo naging maingat. Pero ang salita ng Diyos ay nagsasabi ng katotohanan na dapat natin panghawakan. At syempre, panghuli po, God's power. Alam nyo, ang kaaway man natin ay malakas. Pero anong sabi po ng ating Panginoon? 2 Corinthians 12:9, and He said unto me, my grace is sufficient. Mukha mang malakas ang kaaway natin, pero relax. Ang God na ating sinasamba, sufisyente ang lakas na ibibigay niya sa iyo. Magtiwala ka lang sa Kanya. Kaya nga sabi ng 1 John 4:4, ye are of God, little children, and have overcome them, overcome the world. Why? Because greater is He that is in you than he that is in the world. Yung Diyos na nasa puso mo, yung nanahan sa'yo, mas malakas siya, mas makapangyarihan siya sa mga problemang kinakaharap mo sa buhay. Kaya nga panghuli, the giant in front of you is never bigger than the God inside of you. Dahil ang Diyos na yan ay makapangyarihan sa lahat, omnipresent, omnipotent, omniscient, eternal, everlasting God, na karapat-dapat nating pagkatiwalaan. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa paalala ng iyong mga salita. Ang bawat isa sa amin marahil may higanting kinakaharap, higanting problema, higanting pagsubok, higanting tukso. Pero salamat, meron po kaming Diyos na nagbibigay sa amin ng lakas para harapin itong mga problemang ito. Kami parang mga sundalo, nakikipaglaban kami, hindi sa laman at dugo. Pero sa labang ito, salamat, meron kami mga fellow soldiers na handang tumulong, handang umalalay, handang mag-ingat, handang magbantay. Kaya napakahalaga ng discipleship. Dahil kung meron kami mga inaalagaan, kung meron kami mga tinuturuan, hindi naman habang buhay turo. Darating din ang panahon sila naman na magtuturo. Darating ang panahon sila rin ang aalalay. Sila rin ang makakatuwang sa mga ministries at sa pagharap sa iba't ibang higante ng buhay na ito. At salamat, Lord. Alam namin, hindi namin ito kakayanin kung wala ka. Kaya nga panghawakan po namin ang iyong presensya, ang iyong mga pangako at ang iyong kapangyarihan na mapagtatagumpayan po namin ang iba't ibang higante na kinakaharap namin sa buhay na ito. Dahil our God is bigger. Greater is He that is in us. Kaya pagkatiwalaan ka namin, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga paalala, sa iyong mga salita. Hamunin niyo po kami na hindi lang kami tagapagtupad. Apply namin to sa aming buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.